Hello guys. Ito ang bumungad sa amin sa paggising namin ngayong umaga. Ayan ang epekto ng bagyo. Ayan guys. Mula pa kagabi alas 5 at ayun walang kuryente, walang internet. Ayan. Ito tong ano na to. Ayan guys. Ito yung kay Mito na ang laki-laki ng puno, nabiyak siya. Ayan. Ayan tinatagan siya para kasi umano siya sa dadaanan namin sa pinaka gate ng bahay, dadaanan namin. Bumalandra siya. Ayan. Ayan guys. Sobra ang hagupit ng bagyo. Kaya kagabi, wala tayong ginawa kung hindi mag-pray. Marami ang bumagsak, naputol, nabali. Ayan, kung makikita nyo guys. Ayan. May mga nabali. Ang daming nabali na puno. Ayan, oh. Ayan, guys, oh. Makikita nyo. Unang bumagsak ito, eh. Bali, ito. Mahuna talaga ito kasi ito ang puno ng melina. Puno siya ng melina. Yung tinanggal doon na puno. Ayan. Ito, oh, ang yan. Bumagsak din yung kawayan doon, no? Kung makikita nyo guys na nahati yung kawayan doon. Yan, no? Yung mga puno na bumagsak. Ayan. Ito. Ayan. Makikita nyo. Malakas pa rin ang hangin. Medyo nakakatakot pa rin. Lakas pa rin ang hangin. Ayan, oh. Yung ating apo na kapitbahay, sira ang kanilang banyo. Ayun guys, kung makikita nyo, wasak. Ayan. Ayan. Dito naman tayo. Napansin namin kaninang gumising kami. Napansin namin yung puno ng mangga ni Maribik. Ayan guys, oh. Yung napakalaking puno ng mangga na ano, eto pa pala guys, oh. Ito yung kawayan na to na bumagsak siya papunta sa bahay ni Bansong. Ayan, oh. Ito tong kawayan na to, nandito tayo sa loob ng kawayan. Ayan, oh, kahupay na yan, oh. Nabali siya doon guys. Bali. Yan, o. Ayan. Ito ang hagupit ng bagyo. Kaya wala tayong ginawa kagabi kung hindi maupo, mag-pray. Sa awa ng Diyos, hindi na ano yung bahay natin kahit na hindi ganun ka. Guys, ito yung Maribek, okay ka lang? Nag-iba yung bahay mo? Nadaganan ba? Di, sa hangin, sa hangin. Ayan guys. Nag-iba daw yung CR ni Maribek. Na nilipad ng hangin ang mga yero ng bahay niya. Ayan guys. Nakikita mo sila. Ayan. Diba? At kung makikita nyo, yung mangga. Ayan guys. Pero bago tayo pumunta ron, tignan natin dito. Ito ang bahay ni Bansyong. Ang nangyari sa bahay ni Bansyong, nadaganan ng kawayan. Ayan. Sobra. Grabe ang
nangyaring ito. Sobrang salamat na lang sa Diyos, hindi nabali itong puno ng santol na to. Kung hindi, papalo ito sa bubong ni Bansyong. Ayan. Ayan guys. Sobra, grabe ang nangyari dito. Nilipad ang ayan. Tingnan natin guys doon. Ayan na naman ang ulan. Lumalakas na naman ang ulan. Ayan. Ayan. Ayun ang mangga na buwal. Kaya guys, umuulan ang lakas. Kailangan ko magkuble. Hello guys, ayan. Ganap ngayon dito sa amin. Mga nagtatanggalan ng ha? Ayan guys, ang kuryente namin. Ayan, kung nakikita nyo yung line na yan. Ayan, oh, nadaganan. Nalagot siya. Ayan. Hindi, Ayan guys. Sino yan? Si Atan ba yan? Si Atan? Oh my God. Sa atin pala yung kuryente na yan? Guys, nadaganan ng puno ng kaimito ang aming linya ng kuryente. Ito, kita nyo, nawasak. Pinasak ng bagyo. Hinati niya yung gitna. Tapos, tumumba siya dyan. Ayan. At yung aming cord ng kuryente na daganan. Kaya pala wala kaming kuryente. Sa kuryente niya? Ayan, and lulusot tayo dito. Ayan. Lumusot ako dyan guys. Dahil gusto kong makuhanan ng itong nalagot na linya ng kuryente dito sa amin. Ayan. Kasama pati internet. Ayan guys. Ayan. Inaayos. Ayan guys. Yung tinutulungan nila si lolo nila na ayusin yung linya ng kuryente. Ayan, hanggang kailan kaya kami walang kuryente? Ayan, si Atan. Ayan, guys. Ang asawa ni Andrea tumutulong para sa pagtanggal ng na baling puno. Ayan, makikita nyo, panay na. Panay baling puno ang makikita nyo ngayon dito sa amin. Ayan guys. Panay baling puno. Ayan. Ayan, itinataas ni Bansyong yung linya ng kuryente. Yung cord pala, cord ng kuryente. Ayan. Tinataas ni Bansyong. Medyo na apektuhan ng ayan, tutulong ang apo. Tutulong ang apo ni Bansyong, guys, dahil sa pagkalagot. Hindi naman siya nalagot, kundi parang bumagsak. Hindi naman pala na guys. Ayun, pinipilit nilang isampa doon. Ayun, na isampa doon. Nice job! Nice job! Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Tumutulong si Atan sa
pag-aayos, pagtatanggal nitong puno ng kaimito na bumagsak, guys. Ha? Wawala ang itak ni Lolo. Ayan. Ayan, guys. Ayan si Apo na tumutulong sa lolo niya na ayusin yung puno nito kay Mito na bumagsak. Ayan. Ito. Kung makikita nyo, guys, ayan. Nahati siya sa gitna. Itong kay Mito na to. Ang laki-laki nito eh. Bakit kaya bumagsak? Ano? Ayan o. Grabe o. Tutulungan sila sa kay Mito. Ayan, guys. Nakikita nyo, panay dito sa amin. Grabe. Grabe. Pati ang puno ng milinan na yan, guys, yung mataas na yan, nabali din. Ayun, nabali din yan, guys. Yan, maraming nabali dito na puno. Dapat ito matanggal din pala to. Oh. Kasi nasa kalsada na siya. Oh. Parang tumubo siya sa kalsada. Ito, mahuna lang daw to, itong puno na to. Ito ay puno ng milina. Ayan, kailangan matanggal din yan. Ayan. Si Bansong. First time ko sa Philippines. Kasi guys, kakauwi ko lang galing Taiwan. First time ko sa Philippines na naka-encounter ng bagyo na ganito. Na talagang sinira niya yung mga puno. Kawayan. Halos magbiyak yung kawayan. Di ba nabiyak yung kawayan? Biyak yung kawayan doon sa may guys, sa taas. Iisipin mo paano mabibiyak ng hangin ang kawayan. Ayan. Kung makikita nyo, ayun. Ayan o. Ayan o. Nabiyak. Nabiyak ang kawayan. Maputol. Unti-unti, matatapos din. Ayan. Go, Bansong! Ayan, guys. Si Bansong. Ayan, o. Ayan, guys. Ayan si Jonathan. Si Atan, hindi. Sama pala ni. Sabi ko sa video si Jonathan. Sorry guys, my mistake. Hindi pala siya si Atan, hindi siya si Jonathan. Siya pala ang asawa ni Janang. Ayan, ang aming pamangking asawa ng pamangkin ni Bansong. Ayan guys, nandito pala siya. Ayan, sinamahan niya ang pamilya niya sa magdamag na bagyo. Ayan. Ayan guys. Ayan siya. Napagkamalang kong si Atan. Ayan. Kung makikita nyo, mayroon pang malaking puno dito. Hindi pa rin natatanggal ni Bansong. Ayan. Inuunti-unti nila yung sanga para mataga rin nila itong napakabigat na yung pinaka-trunk ng puno. Ayan guys. Ayan. At ayan si Bansong. Ayan guys. Ito ang epekto sa amin ng bagyo. Anong pangalan ng bagyo? At alam mo yung pangalan ng bagyo, ano? Alam mo yung pangalan ng bagyo? Hindi rin ako nanonood eh.
Walang pangalan ng bagyo. Ayan, guys. Unti-unti, unti-unti. Yan. Baka matamaan tayo. Ayan, guys. Yung unti-unti nila yung... Kasi nabarahan... Sa kanila naman, guys, nabarahan yung kanilang gate, pinaka-gate, yung kanilang daraanan. Ayan. So, makikita nyo kasi ito ang gate papunta sa bahay ni Bansyong. At ito naman ang gate papunta sa bahay nila. Ayan. Ayan si Pamangkin. Nagtataga din ng puno ng kaimito na nabuwal dito sa harapan ng bahay ni Bansyong. Actually, kay Bansyong itong puno na to, guys. Ha? Ayan. Kape daw. Ayan, guys. Kapeng-kape na si Bansyong. Ayan. Unti-unti. Matatapos din yan. Pero parang napakalaki nitong isang ito na para mahila nila. Na mataga nila. Dapat tsenso. Ayan, guys. Buti na putol pa tong puno ng melina na yan, guys. So, puno yan ng melina. Yan. Buti na lang nataga na nila para kung yan ang nabuwal, sigurado malaking puno yan. Mataas ang mga puno ng melina, guys. Ayan, oh, katulad niyang puti na puno na yan, melina yan. Mahuna lang daw yan na puno. Ayan. Ayan, guys. Patuloy pa rin nilang inuunti-unti ang pagputol sa mga sanga. Ayan. Para maputol yung sanga ng kahoy. Ayan, guys. Unti-unti. Ay ko, napuwing ako. Unti-unti. Ayan, guys. Papalad na lang tayo, no? Hindi nadaganan yung bahay. Ayan, guys. Ayan, guys. Unti-unti, naglilinis si Bansyong ng kalat ng mga dahon ng kaimito na nabuwal. Dahil puno niya yan, kaya siya ang dapat na maglinis. Ayan. Ayan. Unti-unti. Ayan, guys. Napakabuti ng Diyos, no? Hindi niya tayo pinabayaan sa magdamag. Ayan, guys. Tumutulong si Pamangkin kay Lolo, kay tito niya. Ayan. Napagkamalan ko na si Atan. Ayan. Hindi pala siya si Atan. Ayan. Ayan, guys. Unti-unti, matatapos din yan. Ha? Ayan, guys, tataga si Bansyong. Ayan. Lapit na. Mahuna pala yung puno ng santol. Ay, ng kaimito. Ha? Madagta. Oo nga. Oo nga. Yan, guys. Unti-unti. Tignan nyo, guys, yung ano. Ito yung pinagputulan ng guys. Kung makikita nyo, ayan, no, mayroon siyang dagta sa gilid na yan. Yan ay puno ng kaimito. Oh. Puno ng kaimito. May mga dagta siya. Ayan na. Babagsak na siya. Ayan. Oh! Success! Ayan, guys.
Ayan guys. Okay naman pala yung cord ng kuryente namin. Ayan. Akala ko nalagot siya. Okay naman siya, no? Yung cord ng kuryente. Okay, pagod. Pagod ba? Ayan guys. Ayan. Ayan guys, meron din doon nagpuputol ng kawayan sa dadaanan. Ayan. Daan ito kasi guys. Daan yan, oh, natabunan na dahil sa mga puno, dahon na nalipad ng hangin. Ayan, palagay ko si Henry yun. Ayan, ang apo ni Bansyong. Ay, si Alex. Si Alex yun guys. Ayan. Kumapay kasi. Ha? Kaping-kape na daw si Bansyong guys. Sandali at ako'y kukuha ng kape. Oh, ito na yung puno. Ayan. Ayan, ang puno. Ayan. Ayan, lalaktawan natin para makatawid tayo. Ayan. Ayan guys. Thanks God lang talaga na hindi na disgrasya ang bahay namin. Kasi pag ito nadaganan ng puno, sigurado wasak. Dahil guys, ang aming bahay ay ganyan lamang ang aming munting bahay. Ayan. Ayan, si Bansyong. Go, Bansyong! Kaya mo yan! Ayan. Nagpapaano siya ng kape. Naglalambing ng kape si Bansyong. Ayan. Guys. Kaping-kape na siya. Gutom na. Kain ka muna, nakaluto naman na ako. Ayan guys, si Bansyong, oh. Ayan. Hindi natin alam na mangyayari ang bagyong ito. Magpasalamat na lang tayo sa Diyos dahil hindi tayo na paano. Ayan guys. Ayan ako. Magpasalamat na lang tayo dahil sa magdamag na ginawa ng Diyos, kahit mahangin, maulan, malakas ang hangin. Maraming bumabagsak guys. Marami kami naririnig kagabi na bumabagsak, pero napakabuti pa rin ng Diyos sa atin dahil hindi niya tayo pinabayaan magdamag. Magdamag din po kaming nagpipray para sa amin dito, sa mga mahal namin sa buhay, sa aming mga anak. Ayan. Talaga pong magdamag na nakaupo kami. Ang tulog namin siguro nag-start ng 4. Tapos bumaon kami ng 8 na. Ayan. Nakatulog kami ng 2 hours from 12 to 2. Tapos, dahil may narinig kaming bumagsak, may narinig kaming mga yerok, tatakot kami baka matuklap yung bubong. Kaya, ang ginawa namin, bumangon kami, sumilip, lumabas. Tapos, wala naman, awa ng Diyos, parang siguro, yung pagbagsak ng kawayan, kasi bumagsak guys yung kawayan dun sa bubong namin. Yun ang siguro napakalakas na ano. Saka yun sa nepa ng bahay, natanggal siya. Kaya medyo maingay kagabi, yun ang gumising sa amin. Tapos, pagkatapos na naupo kami hanggang alas 4 na naman. Tapos yun, diretso, awa ng Diyos. Walang na-disgrasya na kumbaga parte ng bahay namin. Ayan guys. Kung iisipin nyo guys, napakabuti talaga, napakaswerte natin dahil sa kabila ng anong trahedyang ito, sa kabila ng bagyong ito, maayos na lumipas ang magdamag na hindi tayo napaano. Ayan. Kaya ano tayo lang, have faith lang talaga kay God na once you are in faith,
once you are in God, everything will be okay. Because God is with you. Yan po ang himala ng Diyos sa buhay natin dahil hindi tayo nakakalimot sa pag-pray, pakikipag-usap sa Diyos. Ayan. Napakabuti niya sa atin. Ayan po. Ayan guys, merong ayan. Ayan guys, mga kamag-anak ni Bansyong yan, mga dumadaan na yan na ano, ayan. Ayan guys. Inaano na ni Bansyong yung ano bang, anong puno yan? Parang ano yan, parang is-es. Is-is yan eh. Pang is-is ng kaldero. Ayan guys. Ayan si Bansyong. So, yan yung linya ng kuryente namin na akala ko nalagot pero nalagot pala talaga siya. Ayun, no, bumigay doon sa ano. At isasampan niya doon. Ayun. Sinampan niya doon. Sinawit niya doon. Ito guys, yung bato na hinukay ni Bansyong sa ilalim ng lupa kasi istorbo daw ito sa paggarahe ng tricycle niya dito. Kailangan matanggal niya raw ito kaso napakabigat. Ayan. Hindi niya alam paano niya aanuhin yan. Iuusod. Pero ayun o, nausod niya na yung malaking bato na yan. Ayan. Oh, super kalat kasi sa hangin. Ayan. Nagliliparan ang mga dahon. Ayan si Abel, namasyal sa amin na binagyo. Ayan. Kumusta ang ano mo? Sabi ni Fred, nandun kayo sa sa Kambingan. Ay, umuwi ka rin. Buti naman. Nag-ano si kuya mo, sabi niya, paano na kayo nangyari kay Abel doon sa Kambingan daw tulog. Tignan mo nga, oh. Tignan mo nangyari, oh. Grabe, no? Kumusta pala ang ano mo doon? Kumusta yung lugar mo, yung bahay mo? Hindi na, walang nangyaring bumagsak, Sabi nga ni kuya mo, matibay yun, takbuhan niya nung araw, nung buhay pa raw si Inang ba? Takbuhan daw. Kaya makalat, umuulan. Paano ba yan? Magkape ka muna, timplahan kitang kape. Ha? Kakape? Bakit? Ginagawa nga yung CR niya. Wala sa CR. Diba? Nagiba. Nako. Oo. Grabe ang yan may ulan, Bel. Grabe. Hindi ka pupunta sa Manggahan ngayon. Sino ang naandoon? Merong tao din doon. Kamu na. Dito ka kaya, magligpit ako dito. Tara dito sa loob. Bel. Taka, ko dito. Hindi pa kami. Ay naman si Abel. Ayan si Abel. Ikakat niya yung kahoy na nabali dito sa may mito, guys. Ayan. Masyadong malaki siya. Kailangan ng utak.
tigas-tigas niya, guys. Parang ang hirap niyang ikat. Ayan. Ayan, guys. Okay na? Ayan, guys. Katsenso ni Bansyong sa kay Abel sa kanyang kapatid, bunsong kapatid, itong kahoy. Ayan, guys, parang ang tigas-tigas niya naman. Pero ang dali na nakali ng bagyo. Ayan. Pero pag pinachenso mo, ayan, matigas siya. Ayan. Guys. Dahan-dahan nila na pinuputol yung kahoy ng kay Mito. Ayan. Ito siya nanggaling, guys. Ayan, o, nabiyak. Nabiyak ang puno ng kay Mito. Ngayon, ikinakat ni Abel. Chinichenso. Ayan. Parang ang tigas-tigas niya. Ayan. Ayan. Bansyong. Ayan. Ha? May sugat? Ayun, nabali na. Ayan, guys. Nakat na pala, nakat. Unti-unti. Ayan. Mabuti na lang, merong chenso si Abel. Ayan. Malaking tulong, guys, yung pagkat niya ng kahoy. Dahil kung hindi, mahirap yan na makat ni Bansyong. Hirapan siyang makat. Ayan. Ayan, guys. Naputol na. Na-chenso na, guys, yung trunk ng kay Mito. Ayan. Kunti na lang. Kunti na lang, guys. Lakat na lang yan. Guys. Ayun. Bilis lang naman pala. Ayan. Bilis naman pala, guys. Yan, ang problema, nasugat si Abel. Saan nasugat? Oo nga. Ngayon? Nasugat ngayon? Nasugat ngayon lang yan, Bel? Naku.